Patuloy na nalalagas ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Nagbitiw na sa pwesto si Commissioner Rosana Fajardo. Pero gate ng Malacanang, pansamantala lang ang kanyang posisyon sa ICI. Narito ang politika update ni Ian Maghano. Isang araw matapos ang Pasko, nalagasan na naman ng isang opisyal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nagbitiw na kasi bilang commissioner si Rosana Fajardo effective December 31. Sa isang pahayag kaninang umaga, binigyang diin ni Fajardo na nakumpleto na niya ang kanyang tungkulin sa komisyon magmula ng kanyang appointment noong September. Dagdag niya, mas magiging epektibo ang prosekusyon sa mga sangkot sa flood control scandal sa ilalim ng Office of the Ombudsman, Department of Justice o kaya sa tulong ng priority bills na Independent Commission Against Infrastructure Corruption at Independent People's Commission. Pangatlo si Fajardo sa mga opisyal ng ICI na nagbitiw kasunod ng dating Special Advisor na si Benjamin Magalong at former Commissioner Rogelio Babes Singson. Dahilan para tatlo na lamang ang matirang opisyal ng komisyon na sina ICI Chairman Andres Reyes Jr., ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka at ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. Kaya ang tanong, paano na ang operasyon ng ICI? Paglilinaw ng komisyon, tuloy pa rin ang investigasyon at ang pananagutan ng mga sangkot sa flood control scandal hanggang sa huling yugto ng mandato ng ICI. Binigyang diin din ni Chairman Reyes na 8 case referrals na ang naisumite ng ICI sa Office of the Ombudsman. 3 anya rito ay naihain na ng Ombudsman sa korte na siyang nagresulta sa pagkakaaresto ng 16 na individual. Aabot din anya sa higit 20 billion pesos ang assets na na-freeze ng ICI katuwang ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang mahigit 6,000 bank accounts, mahigit 300 insurance policies, mahigit 200 sasakyan, mahigit 100 real estate properties, 16 na e-wallet accounts, 3 securities accounts at 11 air assets. Matatandaang si PBBM mismo ang bumuo ng ICI bilang tugon sa flood control scandal. Bagamat nagbitiw na si Fajardo, binigyang diin ng Malacanang na hindi raw nito matutuldukan ang mandato ng komisyon sa flood control investigation. Kinilala rin ng palasyo ang kontribusyon ni Fajardo, bagamat pansamantala lang naman talaga ang papel niya sa ICI. Tumutok si Fajardo sa financial forensics, ang mahigpit na pag-review sa perang nakalaan sa mga proyekto at kung saan napunta ang pondo. Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Binatikos ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Pangulong Bongbong Marcos sa animoy bigong pagtugis nito sa malalaking personalidad sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Tino, selective at mahina umano ang pag-usad ng mga kaso. Hindi anya nakukulong ang matataas na opisyal na nauugnay sa issue. Iginiit din niya na may mga opisyal na nakalabas na ng bansa at may iba pang hindi pa naharap sa investigasyon ng ombudsman. Babala ni Tino, hindi raw masisiyahan ng publiko sa ilang scapegoat at iginiit na lahat ng sangkot ay dapat managot.